Mga kabalita, nanindigan si National Security Advisor Eduardo Año na tuloy ang mga resupply mission sa West Philippine Sea. Yan daw ay kahit binangga ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia ang mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa kuha ng Armed Forces of the Philippines, talagang nagdikit ang barko ng China Coast Guard at ang resupply boat ng Pilipinas na Unaiza May 2. Kahapon po yan, pasado alas 6 ng umaga. Ang isang barko ng Philippine Coast Guard, hinarang at binangga naman ng Chinese militia. Sa kabila ng pagbangga at tangkang pagharang ng China, sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea na tagumpay ang resupply mission sa Ayungin. Nakapagdala kasi ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang isa pang resupply boat na Unaiza May 1. Kinundena ng task force ang anilay delikado at irresponsableng pagbangga ng resupply mission. Paglabag daw ito sa sovereignty ng ating bansa sa United Nations Charter, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati sa patakaran ng iba't ibang international organizations at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Nababahala naman daw ang Australia, Britanya at Japan sa pagbangga ng China ship sa mga barko ng Pilipinas. Nanawagan sila sa China na sundin ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Una nang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika, ang European Union at Canada. Sabi naman ng China Coast Guard, legal, makatarungan at professional daw ang ginawa nilang pagharang sa mga barko at resupply boat ng Pilipinas. Mga barko raw ng Pilipinas ang delikado at mapang-udyok na lumapit sa kanila kaya nagdulot daw ng banggaan. Samantala, pag-usapan na po natin ang pagbangga at tangkang pagharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakasalang sa balita ko si International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Magandang umaga naman po sa inyo, Connie. Yes, Professor. Paano ba ho ilalarawan itong ginawang pagbangga ng China sa resupply boat ng Pilipinas? Unang-una, i-raise natin yung issue, bakit sila nandun? Kasi international waters yan at within our exclusive economic zone. Wala silang karapatan na barahin tayo doon at i-arastro yung ating resupply mission. Kasi ang position pa ng China, intindihin natin ano yung position ng China, no? Pag naggagawa sila ng radio challenge at para sa mga release nila, kanila ho yung karagatan. Amin to. Wala kayong karapatan pumasok dito, hingi kayo ng permission. This raises a question, bakit kayo nandyan? Bakit nyo inaangkin yung karagatan na sinabitan ng July 12, 2016 arbitral ruling ay walang basihan yung 10-dash line claim nila. So ang ugat ho natin dito, dapat ho natin explain dito, ini-enforce ho ng China yung kanilang expansive claim sa South China Sea, West Philippine Sea. At titignan ho natin yung mapa na nirelease ng Chinese Ministry of Natural Resources last September. Tignan ho natin yung mapa, nandun ho yung talagang ugat ng issue na to. Ang pag-aangkin ng China ho sa almost 85 to 90% ng South China Sea po. Ay, nabanggit mo na nga, sir, no? Yung pag-aangkin, no? Saan po humuhugot ng lakas ng loob itong China Coast Guard na sabing legal, makatwiran at professional ang ginawa nilang pagharang sa mga barko at resupply boat ng Pilipinas? Sa tingin ho kasi nila, malakas sila ho Ngayon nasa panahon na China has the second largest economy, binild up ho nila yung kanilang navy, pinakamalaki na in terms of numbers. Tapos yung madaming barko ng Chinese People's Liberation Army's Navy, pininturahan lang ho nila ng puti at ginawa nilang Coast Guard. Imagine nyo yung kanilang Coast Guard nag-ooperate almost 800 nautical miles away from their nearest island sa Hainan. At umaabot ho hanggang dito po. Para lang ho paalisin ang ating mga mangisda at i-arras ho yung ating resupply mission. So napakalawak naman ho ng karagatan. Bakit ho nila tayo hinaharang ho dyan? Bakit sila nandyan in the first place po? Okay. Sir, ano ang magiging epekto ng mga ganitong insidente sa international community kung magpapatuloy? Well, unang-una ho, talagang issue na ho to na talagang ina-undermine ho ng China yung International Maritime Order based sa UNCLOS. Kasi nakasaad naman ho talaga malinaw sa UNCLOS
yung ating maritime entitlement lang ho, hanggang yung territorial waters natin, 12 nautical miles. Tapos yung exclusive economic zone ho natin, 200. Ang China ho, inaangkin, almost more than 1,000 nautical miles away from their nearest island sa Hainan po. Okay. So again ho, titignan lang ho natin yung mapa, explains everything. At ang mapa ho talaga, sila ho mismo ang gumawa niyan. Okay. Professor, sandali lamang po at kapapasok lamang po na balita, naghain na nga po ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. So Professor, bukod po dito, ano pa kayang strategiya o approach po ang maimumungkahi ninyo sa ating pong pamahalaan sa paulit-ulit na pagharang ng China Coast Guard dyan sa ating exclusive economic zone? Unang-una ho, harapin natin na itong tunggalian natin with China will be a long time and of course generational. Kasi determinado ho talaga sakupin ng China ho, yung South China Sea. So talagang mahabaan, malawakang, kumbaga, tunggalian ho natin to, no? Unang-una ho, ang talagang gagawin ho, of course, I'm just stating ano yung posisyon ng ating presidente, ng ating gobyerno, itutuloy ho natin yung resupply mission na to. Magkakaroon ho talaga mga insidente nito, no? Expected na ho yan. Talagang we have to stand on our grounds kasi pag bumigay ho tayo dito, iisa-isahin na ho ng China. Una, Ayungin Shoal, susunod ho Pag-asa, susunod ho yung mga ilan land features na meron na ho tayong kasundaluhan. To basically deprive us. Alright. Pangalawa ho talaga, siguro i-consider na natin na dapat na nating alisin yung BRT Sierra Madre at lagyan ho natin ng more permanent structure. Alright. Ito Talagang oo. Kanina po ay nakausap din namin si retired Supreme Court Justice Hardelesa at ang kanya pong mungkahi, dapat ang ating pong ginagalawan ngayon yung ating pong pagsasampa ng reklamo po sa environmental damages. Dahil sa ngayon, although hindi pa naman niya sinabi na wag naman gawin na wag kasuhan itong China dito po sa pagbangga, pero mas mabilis na daw mabibigyan ng ngipin, no? Yung dahil na rin sa UNCLOS, no, na una na hong na kanila pong natrabaho, no, doon sa environmental damages. Ano ho ang inyong reaction dyan? Pwede ho natin i-raise ho yan sa lalapit na naman ho tayo sa Permanent Court of Art. Hindi ho ako lawyer. I would like to emphasize ang field ko talaga international relations, strategic studies. Sige, hindi ho ako lawyer. Hindi ho ako tulad ni retired Supreme Court. Mungkahi ho niya, no? Siguro talaga magpa-file tayo ng case, lalagay ho natin ulit sa Permanent Court of Arbitration, tapos dadali na naman ho sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yung may arbitral tribunal ho doon. Of course ho yan, pwede na rin natin labas sa United Nations, pero mga tinatawag ho natin, elemento ho yan ng legal struggle. Alright. Pero hindi ho tayo dapat mag-focus simply lang doon sa ganong issue po. Okay. Okay, maraming salamat po, International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.